nakakuha tayo ng pondo under the Marcos administration ng $6 million para simulan ang pag-aaral, feasibility study ng Clark to La Union to Vigan to La Union at papunta ng Revesia. Sabi ko na lang sa kanya, huwag naman ninyong guluhin yung ating operasyon. The services to the public should continue. And it was very reasonable. Oh sir, ang gagawin nga namin magpo-protest lang kami every lunch break. Kita mo yan? Every lunch break lang sila nagpo-protesta. During office hours, balik na naman sila. Diba? That's very commendable. Kaagad-agad kong naisip yung problema ng union. Jeremy, congratulations. I have one advice for you kung pwedeng you reach out to the union. Naku sir, gagawa ko na yan. Magkulat ako eh. So sabi ko magaling na manager ito. Magaling na leader ito si Jeremy. Yeah, that's really true. Together we rise, divided we fall. And together we will rise with a common denominator. Ano po ang common denominator natin? Una, pagsilbihan ang taong bayan. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pangalawa, pagsilbihan natin o panindigan natin kung ano po ang tama at iwasto natin ang katiwalian. Kung ganito po, napakasimple po ang pagpapatakbo ng PNR. Daang taon na po ang lumipas, simple lamang po, sundin lamang po natin ang riles. Kung susundin lamang po natin ang riles, hindi po tayo madiderail. Ganon din po ang pagpapatakbo ng ahensya. Sundin lamang natin po ang tama at wasto, hindi po madiderail ang pagpapatakbo ng PNR. Purong pagmamahal. What is up guys? Papawi purong pagmamahal mga puro. Andito tayo ngayon sa Dagupan Street para ganapin ang house blessing, CNA signing and unveiling ng ano nga tawag doon? Yung parang ano to eh, yung may something dito eh. Mamaya alamin natin mga pura, blessing and unveiling ceremony of the newly renovated BKM PNR building. CNA signing today, Monday, 10 April 2023. Mga puro bago kapisano ng mga manggagawa ng PNR, BKM PNR. Puro maya lang mag-start na po ito. Yan, kasama natin yung mga may duting employees ng PNR. Alright, let's go guys. Ask you to bless me with your wisdom and grace. Was elected as national president of BKM na in 1990, hindi pa namin maukupahan ito kasi nga very dilapidated. So Attorney De Guzman advised me to talk to Captain Greg Oka kung pwedeng matulungan na mai-rehabilitate at maitayo, maiayos ulit ang bahay kapisanan ng mga manggagawa. So Captain Oka supported us at nirehabilitate, inayos itong bahay kapisanan na ito. After 30 years, hindi na namin matigil yung mga pagtutulo-tulo. No? Pagtutulo-tulo. So nagmi-meeting ang National Coordinating Committee ng ITF. Kinausap ko si Atty. Noli Partido, who is now the Chief Legal Counsel of Amusor. Sabi ko, paano kaya itong hindi namin maayos yung aming union office? Sabi niya, kausapin mo si Doc Conrad Oka. I wrote si Doc Conrad Oka, sabi ko sa kanya, Doc, masyado lang hindi na magamit yung union office. Kahit anong repair ang ginagawa namin sa baba, hindi namin maayos kasi talagang yung bukungan hindi na maayos. So
So, to cut it short, Doc Conrado has ordered us again, like his father. Kaya ito, sa pamagitan ng ni Engineer Manny, yung kanyang group, we are here today to have again a rehabilitated office of the Union of PNR, mga manggagawa ng Philippine National Railways. So maraming salamat sa inyong pagdalo, sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong lahat. At magandang umaga. Tingnan ito mga naka-smile lahat eh. You know, the most important medicine in life is smile. Ngumiti ka lang, kaibigan ka lang ng karamihan. First of all, I would like to congratulate the organizers and the leaders of this union for putting up and rehabilitating this building. I can still remember in the last administration of PNR, there was an unrest in the workers' side. Nagkaroon kami ng mga protest action, and I tried to mediate. I went to management. I will not mention the names anymore. Kung pwedeng mag-dialogue. Of course, I was not successful. So I have to ask, Egay, halika nga dito at baka ito'y lumala pa. Of course, the chairman would also be responsible for that. Diba? So sabi ko, ano ba itong protesta niyo? Eh sir, marami kaming issue and hindi kami pinapakinggan. And since I was unsuccessful in bringing the two of them together to a dialogue, sabi ko na lang sa kanya, huwag naman ninyong guluhin yung ating operasyon. The services to the public should continue. And it was very reasonable. Oh sir, ang gagawin nga namin magpo-protest lang kami every lunch break. Kita mo yan? Every lunch break lang sila nagpo-protesta. During office hours, balik na naman sila. Diba? That's very commendable. And I would like to commend Igay for that. Ngayon, ito naman si Jeremy, when the first took over, kaagad-agad kong naisip yung problema ng union. Jeremy, congratulations. I have one advice for you kung pwedeng you reach out to the union. Naku sir, gagawa ko na yan. Magkulat ako eh. So sabi ko magaling na manager ito, magaling na leader ito si Jeremy. Yeah, that's really true. Nagawa ko na yan, sir. O, tingnan mo ngayon. Hindi yung isang leader ninyo, naging management man na. Infiltrator na ngayon sa union ito. And that's very commendable because really, a healthy atmosphere should have the harmonious relationship between management and the workers, di ba? Makikita naman natin, hindi na tayo lumayo dito sa atin. Pagka nag-protest tayo mga drivers, yung transport group, malaking perwisyo sa bayan, di ba? And if you read the newspapers, the happenings abroad, talagang paralyzed ang the whole government because of their subways, their metros. When the workers of United States, the train workers, went on strike, ang laking perwisyo sa gobyerno, ang laking perwisyo sa taong bayan. And also in England. So tayo dito, masyado tayong maswerte dahil yung ating mga union leaders, especially in PNR, which is a very important hub in the transport industry, ay mga rational people, and they really have in mind the welfare of the riding public. So I would like to congratulate all of these actors here. I would like to stress the importance of a dialogue. Ito lang siguro importante kong message sa inyo. There is nothing, no problem in this world that a good dialogue cannot solve. Dialogue between management
and the union. And no problem will occur dito sa ating sa Philippine National Railways. I would like to congratulate again the leaders of the union and the management for a very harmonious relationship between the workers and the management, and also for this completion of this beautiful building. So maraming salamat, magandang umaga po sa inyo lahat. Congratulations everybody. So blessed good morning to all of you. First and foremost, I would like to extend my heartfelt congratulations to Brother Egay and to the whole BKM PNR family. For many years, this structure has been your home and your fortress, where you have built and sustained your organization to what it is today. A strong union, fearlessly fighting for the rights and welfare of every hardworking man and woman worker in our public railway systems. It is but fitting that we celebrate its successful renovation, which signifies a renewed hope, strength, and constancy to achieve the goals and ambitions you have set for your leadership and membership. We are all aware of your struggles throughout the years, and we admire your courage and determination to continue your efforts in pushing for fair, equitable, and inclusive working conditions for our brothers and sisters in the railway sector. Rest assured that we in AMUSUP stand firmly with you in your struggle to ultimately achieve a just, equitable, and sustainable future for our sisters and brothers in BKM PNR. Again, our warm congratulations and God bless you in all of your endeavors for all transport workers in the railway sector. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bawat manggagawang Pilipino, at mabuhay po ang BKM PNR. Maraming salamat po. Kaya muli po natawagan natin ang ating buting General Manager, Jeremy S. Regino. Mabuhay si GM Regino! Mabuhay ang PNR! Mabuhay ang BKM PNR! Mabuhay lahat daw! Alam niyo po, ang pagiging malapit po sa mga empleyado, pagiging malapit sa union, ay hindi lang ngayon po kasalukuyan as General Manager ng PNR. Binata pa po ako, Chief of Staff noon ng Philippine Tourism Authority. Ang presidente po ng Employees Association ng panahon na yon ay nandito po ngayon. Kasamahan nyo rin. And I don't think it is any coincidence na magkakasama tayo muli lahat dito ngayon. Si Manang Feli Bentic po. Retired na rin po. Subalit aktibo pa rin at hindi nagre-retiro sa pagiging isang aktibong unionista. Noon pa man din, siguro that was almost 30 years ago. Alam po ni Manang Feli na malapit po ako sa mga empleyado, malapit ako sa union, pero stricto po ako because I represented management. Hindi po ibig sabihin na kung malapit ka sa empleyado, hindi ka na stricto. Hindi po ako konsintinor noon. Kapag may pagkukulang po sa mga empleyado noon o meron po silang hindi nagagawa na katungkulan nila o naging pabaya po sa sila sa kanilang mga trabaho, alam po ni Manang Feli ay hindi po ako nangingimi na madisiplina po o mailagay sa tamang landas po ang ating mga kasamahan na kawani. Subalit, alam din po ni Manang Feli nung panahon noon, kapag tama ho ang pinaglalaban ng mga empleyado para sa kapakanan ng ang hinihingi po ng mga empleyado at tama naman po, reasonable, ay ginagawa po natin lahat ng magagawa natin upang ibigay po ito sa mga empleyado. To the extent of taking the risk, taking the cudgels in behalf of the employees. So kung ano po yung nakikita nyo sa akin ngayon, ito po ay
nakita na po ng inyong mga kasamahan, binata pa po ako. Kaya kung minsan mababalitaan ninyo, napaka-stricto ko, konting diferensya lang po ay isinisiguro kong ituwid natin po. Hindi po nangangahulugan na hindi ko po naintindihan ang kalagayan po nating mga kawali. Kasama po ito sa paghubog natin lahat. Kasama po, katulad ng natin po, nung bata pa po tayo, hindi lahat ng gusto natin ibinibigay ng ama at ina natin o ng mga magulang natin. Katulad natin po nung bata pa tayo, kung ano nakita po natin sa mga magulang natin, kung ano ang kaya nilang ibigay sa atin, ibinibigay pa po nila. Pero hindi po sila nagkukulang sa pagdisiplina sa atin. At dahil hindi po sila nagkulang sa pagdisiplina sa atin, tayo po ay lumaki na napanday ng gusto at hinarap natin ang mundo, hinarap natin ang mga challenges, ang mga hamon sa ating mga gawain ng tama at malakas, at nagtagumpay tayo sa pagharap natin itong mga challenges na ito. Kung kaya ito ay nangangahulugan that the PNR Employees Association, itong bagong kapisanan ng mga manggagawa, is as strong as ever. Marami po sa ating mga empleyado sa PNR, wala pa tayo, nandiyan na po ang BKM. Kung kaya siguro hindi na po bagong kapisanan ng mga manggagawa ito ay nagkakaisa at tuloy-tuloy na kapisanan ng mga manggagawa. Nagkakaisa at tuloy-tuloy sapagkat nakita natin ang kawastuhan, tama ang kanilang ipinaglalaban, kawastuhan at tama ang kanilang mga hinaing at kanilang mga ginagawa. At nakita naman natin sa mga empleyado ng PNR na hindi lang kapakanan o interes nila ang kanilang pinangangalagaan, kundi nakita rin nila throughout the years na ang interes ng kawani ay kalinsabay sa interes ng PNR. Kung ang PNR ay mabuhay o mahina rin ang sitwasyon ng mga kawani. Kung kaawa-awa ang sitwasyon ng PNR, kaawa-awa din ang sitwasyon ng mga kawani. At kung maayos ang sitwasyon ng isang ahensya, maayos din ang sitwasyon ng mga kawani. So that hindi po pwedeng maunlad ang isa at ang isa ay hindi maunlad. O ang isa ay hindi maunlad at ang PNR naman ay maunlad. Hindi po mangyayari yan. We all will rise and fall together. Alam po natin yan. Mas alam ninyo po yan kaysa sa akin. Sapagkat nakita nyo po yung mahabang dinaanan po ng PNR. You have seen the ups and lows. Nakita nyo po ang pinakaruro at pinakamababa ng PNR. Naranasan nyo po ito. Hindi ko po ito naranasan. Kayo po mismo ang nakakita at nakaranas nito. Kaya't hindi ko na kailangan palawigin pa itong mga sinasabi ko po. Ang sinasabi ko lang po, sa simpleng salita po, together we rise, divided we fall. And together we will rise with a common denominator. Ano po ang common denominator natin? Una, pagsilbihan ang taong bayan. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pangalawa, pagsilbihan natin o panindigan natin kung ano po ang tama at iwasto natin ang katiwalian. Kung ganito po, napakasimple po ang pagpapatakbo ng PNR. Daang taon na po ang lumipas, simple lamang po, sundin lamang po natin ang riles. Kung susundin lamang po natin ang riles, hindi po tayo matiderail. Ganon din po ang pagpapatakbo ng ahensya. Sundin lamang natin po ang tama at wasto, hindi po matiderail ang pagpapatakbo ng PNR. Ganon po kasimple, kuminsan lamang po kasi nakapikit tayo at ayaw natin sundan ang riles, kung kaya't tayo nadiderail. Kaya nga po, kinakailangan mulat lagi ang ating mga mata, alisto ang ating isipan,
at tayo'y nagtutulungan. Gaano man kahusay ang inyong general manager, gaano man kasipag ng inyong general manager, katulad lamang po ng basketball yan. Gaano po kagaling ni Michael Jordan o kagaling ni Steph Curry, kung wala po siyang suporta, hindi magcha-champion po ang Warriors o Chicago Bulls. Ganon din po sa ating lahat. Hindi po tayo magtatagumpay kung hindi po tayo nag-uusap at nagkakaisa at tuloy-tuloy natin babagtasin ang pag-unlad ng PNR. Marami pa po tayong gagawin, maraming paghahabol ang gagawin natin, maraming pagtahak at pag-ibaw ng mga pagsubok na ating dadaanan. Alam natin, lahat natin, kaya natin to sapagkat pinagdaanan na natin ang pinakamahirap at pinakamadilim na yugto ng PNR. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating GM, Jeremy S. Regino. Maraming salamat. Congratulations Egay. Lahat ng miyembro at pamunuan ng inyong asosasyon. Natutuwa ako sapagkat hindi lang dahil sa building, kundi pinapakita ng unyo ng asosasyon ang result ninyo na maglagay ng isang quote-unquote human face ng inyong organisasyon. Napapanahon ito sapagkat ine-expect natin by 2025, 2 years from now, sisimulan ang proseso ng pagkukuha ng operation and maintenance ng North-South Commuter Railway. Ang ibig sabihin niya, masigit, yun ang madalas namin pinag-uusapan ni GM tsaka ni Chairman, masigit na palalakasin ang puwersa ng Philippine National Railways. Malaking role ng inyong asosasyon doon. At ang magandang balita, may progress sa mga developments ng Calamba to Bicol. Magandang balita yun. Every time na nagkakaroon ng magandang balita at desisyon para i-modernize ang Riles, panibagong challenge sa asosasyon ko ninyo. Kaya yung mayroong kayong ganitong gusali ay inspirasyon dapat din ng mga iba pang mga madi-develop na mga Riles. Ang isa pang magandang balita, Egay, nakakuha tayo ng pondo under the Marcos administration ng $6 million para simulan ang pag-aaral, feasibility study ng Clark to La Union to Vigan to La Union at papunta ng Nueva Ecija. Ang ibig sabihin yan, okay na ang North-South Commuter Railway natin, Clark to Calamba. Ang ibig sabihin yan, tapos na ang feasibility study, pondo na lang hinihintay natin ng South Long Haul, Calamba to Bicol. Ang ibig sabihin nito, nakatutok na ngayon ang Marcos administration para yung North-South Commuter Railway Project at yung South Long Haul ay madudugtungan ng kung tawagin natin ay PNR North Long Haul. Magandang balita yan sapagkat ito yung mga oportunidad na lalong lalakas ang Philippine National Railways. Nagkataon na DOTR ang nag-i-initiate ang kasama, pero ang kasama lagi sa pag-i-initiate ay ang PNR at ang ultimate beneficiary is PNR sapagkat kayo ang may-ari ng lupa, ng property. So itong mga ganitong gusali ay magandang simbolo, magandang pangitain sa hinaharap ng Philippine National Railways sa loob ng Luzon. Kaya kino-congratulate ko si Egay nung ako'y kahit hindi kami bumabalik ni GM sa Riles, si Egay hindi nawawala ang aming komunikasyon. So alam ni Egay ang puso namin para sa Union, para sa asosasyon, hindi lang sa Riles kundi sa iba't ibang government agencies and private sector. Egay, maraming salamat, congratulations. Tuloy-tuloy. Napakaganda yung lugar ninyo at sabi ko kay GM, pag may mga fellowship, kalabitin lang ako at pupunta ako. Maraming salamat, congratulations. Maraming salamat po. Well,
masagot po si Yosek. Nagpapasalamat kami, Yosek, sapagkat alam po namin na very busy kayo pero you spare your time na pumunta dito. At the same time, dito nga sa CNA natin, sapagkat napakahalaga din po. Ano po, batid mong bilang journalist, sir, matagal mo na subaybayan ang sitwasyon ng Philippine National Railways, mga struggles nito, mga disputes. Na-interview ako ni Yosek ito sa mga radio program niya sa DZRH. Kaya, kumbaga sa ano, hindi kami foreign sa isa't isa. At ito nga po, napakagandang balita na marinig natin mismo sa Secretary for Railways, itong mga development plans ng ating gobyerno, which is very good for PNR and very good for PNR employees. People who are positive thinkers at yung mga nagmamahal ng railway, nakakasiguro tayo na magkakaroon ng maayos na railway ang ating bansa. Ako at saka si Gia Mandal, we negotiated with Japanese GREs again, and we got 83 units. At pati yung Kugani na nandito. So this helps survive the Philippine National Railways. Because hindi nga tayo nasusuportahan ng gusto ng unang panahon. And now, we hear and we listen to the speech of the Honorable Undersecretary at sinabi niya na ito yung mga plan. And we are very happy, we are very glad. At least there's a future. Yung future ngayon ng PNR ay nakasulat na, Sir Yosek. Natatak na. At yung katulad ninyo, si Chairman, Yusek, DN, at saka itong mga matitipuno at nagagandahang mga taga-PNR. Tama yung sinasabi nila kanina, we'll help each other. We'll move forward. Kaya nga po ako, now we are going to sign the collective negotiation agreement. 1993, that was the first time that the CNA was signed between the union and the company under PM Dados. It shows that if management and union and the workers work together, there's something positive that will come out of it. So maraming salamat sa inyo and maraming salamat. Yusek. Thank you very much. Tony. Ano? Photo ops tayo. Picture. Tara, picture tayo. Mabuhay! Mabuhay ang BKM! Mabuhay! Mabuhay ang Plastic! Mabuhay! Okay guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito pa yung gamit natin sa ating motovlogging. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. Thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.